Makalipas ang halos isang oras na paglalakad, ay nakakita sila ng malalaking bato sa harapan ng mga malalaking kahoy. Sabi ni Magnus, "Pwede na tayo rito." "Oo, tama ka Magnus. Kami na ni Carlo maghahanda ng pagkain. Kayo na ang bahala sa paglilinis ng paligid." Sabi naman ni Oliver, "Ha? Bakit? Maghapon ba tayo magpapahinga rito?" "Hindi. Pero kailangan masiguro pa rin natin na walang ahas sa pagpapahingahan natin. Baka may natutulog na ahas dyan sa mga bato. Matuklaw pa kayo habang nagpapahinga." "Sabagay, tama ka Brittany. Kami lang naman ang manganganib sa ganoon eh." Pagsang-ayon pa ni Oliver. Agad nang nagpaningas ng mapaglulutuan sila Brittany at Carlo, at doon na sila pumuwesto sa harapan lang din mismo noong kanilang pinaglulutuan. Si Maris at Magnus naman ay inihahanda ang mga platong pagkakainan at ang adobong kanilang baon. Makalipas ang mahigit kalahating oras ay naluto na ang sinaing at agad na silang nagsikain. Noong makatapos ay sabi ni Magnus, "Ayos lang ba sa inyo ang kalahating oras na pahinga o idlip? Saka na tayo magpapatuloy sa paglalakad para makapagpahinga naman kaunti." "Oo, pwede na yun," sagot naman ni Oliver na agad nang nahiga sa lupa na sinapinan niya ng sako at mabilis din itong nakatulog. Noong magising si Magnus ay nakita niyang gising na sina Maris, Carlo at Brittany. Si Oliver na lang ang natutulog, kaya tinapik niya na ito. Pare, tara na. Alas 11 na oh. Mahigit kalahating oras na tayo nakatulog." "Ah, ganun ba? Sige, tara. Pasensya na, napalalim ang tulog ko." Sagot naman ito at nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakad hanggang sa makarating sila sa bahaging wala ng mga puno. Mabato ang paligid at kakaunti ang mga talahib. Nagsalita si Brittany. "Naaamoy niyo yun?" Sabi naman ni Magnus. "Wala akong naaamoy na kakaiba eh. Ano bang naaamoy mo?" "Nabubulok na laman ng tao." "Ha? Paano magkakaroon rito ng normal na tao? Tayo nga nahirapan maghanap ng portal para makapasok rito." Sabi namang muli ni Brittany. "Oo Magnus, may mga pangkaraniwang tao ang nakakapasok rito. Gamit ang mga kakampi ng Death Council ng mga elemental. Nagbubukas kasi sila ng pansamantalang portal kapag may nakikita silang mga dayo sa kagubatan o di kaya yung mga naliligaw para may makain ang mga nilalang na narito sa lugar na ito. Kaya hindi malayong mga normal na tao na nabiktima ng mga gar ang naaamoy namin ni Carlo." Tumango lang si Magnus at nagpatuloy silang naglakad sa bahaging may malalaking bato hanggang sa makarinig sila ng tunog ng malalaking langaw o iyong bangaw. Sumenya si Brittany na huwag maingay. Sila ni Carlo ang nauna sa paglalakad at dahan-dahang sumilip sa likurang bahagi ng isang malaking bato. Doon nila nakita na may 4 na mga sigbin na nanginginain ng karne ng tao na halos buto-buto na lang ang natitira. Sumenya si Brittany sa mga kasama na tumuloy na sa paglalakad at tunguhin ang direksyong kanan papalayo sa mga kumakaing sigbin. Tumango naman sila Magnus at nagpatuloy na sa paglalakad. Nang hindi sinasadyang may matapakang maliit na bato si Carlo. Agad silang napatingin ni Brittany sa itaas na bahagi ng bato. Hindi sila makapaniwala na naroon na ang 4 na mga sigbin nakasilip din sa kanila. Sabi naman ni Magnus, "Tumakbo kayo rito para makatulong kami!" Nilingon ni Brittany ang asawa. Nakasenyas ang kamay noon na naka-countdown ng 1, 2, 3. Saka sila sabay na tumakbo patungo sa kinaroroonan nila Magnus. Pumesto naman kaagad sina Magnus at Oliver na nakaabang.
Noong malapit na sa kanila sina Carlo at Brittany, ay agad nagpalit ng anyo ang kanilang mga kamay at nagmukhang kamay na ng mga halimaw na aswang. Saka humarap sa mga paparating na malalaking sigbin. Saktong naroon na rin sa tabi nila sina Magnus at Oliver. Kaya naman, pinagtag-isahan na nila ang mga sigbin. Pinana ni Oliver ang sigbin na nasa pinakagilid, pero sinalulang noon ang palaso gamit ang bibig. Kaya naman muling bumunot ng dalawa pang palaso si Oliver at muling pinana ang nilalang. Pero agad naman iyong nakayuko at nag-cover sa isang bato na animoy may sariling pag-iisip. "Lintik, matalino ka ha?" Wika ni Oliver sabay kuha ng kanyang dalang espada na nasa likuran at lumapit sa batong pinagkuberan noong sigbin. Bago naman siya tuluyang makalapit ay nasa ibabaw na noon ang sigbin at tumalon papunta sa kanya. Sinalubong iyon ni Oliver ng pagtaga, nakasabay ng pagdive papunta sa kabilang bahagi para mailagan niya ang pagkakasagpang ng malaking bibig noon. At nang matutulis na kuko sa paa, nahiwaan ng malalim sa may hita ang nilalang, kaya napasubsob iyon noong bumagsak sa lupa, pero dali-dali ring humarap kay Oliver. Si Oliver naman pagkabagsak sa lupa ay mabilis gumulong at nagkarga ng dalawang palaso sa kanyang pana. Kaya noong humarap sa kanyang malaking sigbin, ay isinabay niya na ang pagbitaw ng dalawang nakakargang palaso. Sapul sa magkabilang mata ang sigbin na iyon na naging dahilan ng pagkamatay noon. Sa bahagi naman ni Magnus, noong tumalon ng mataas ang sigbin patungo sa kanya, ay sinalubong niya ng kaliwang kamay sa ibabang bahagi ng bunganga noon at itinulak pa itaas. At habang nakatingala ang nilalang, ay sa kanya sinaksak ng espada sa lalamunan na tumagos pa nga sa may bahagi ng batok at binawian na rin ang buhay. Ang dalawang sigbi naman na umatake kina Carlo at Brittany ay mabilis nilang napaslang matapos nilang kalmutin ang liig gamit ang kanilang kanang braso na may mahahaba at matatalas na kuko. Kaya agad na ring nalagutan ng hininga ang mga nilalang na iyon. "Tara, umalis na tayo agad bago pa may ibang dumating. Masyado nang nadidili ang paglalakbay natin dahil sa mga halimaw rito." Wika pa ni Brittany. Sumang-ayon naman ang lahat at agad nang inilagay sa kanilang likuran ang kanilang mga backpack at nagpatuloy na sa paglalakbay. Tahimik nilang binagtas ang mabatong bahaging iyon hanggang sa lumipas ang 5 oras. "Magpahinga na muna tayo. Wala pa ako nakikitang bahagi na may malalaking puno na pwede natin pagpwestuhan sa unahan. Kaya pagtiyagaan na lang muna natin itong malaking bato na may pailalim na bahagi sa likuran. Kahit papaano matatakpan na tayo rito kapag nakaupo tayo." Wika ni Brittany. "Kami na ni Magnus ang mag-aasikaso ng pagkain natin." Wika naman ni Maris, tapos lumapit sa kanya si Magnus para tumulong. Sina Brittany, Carlo at Oliver naman ay naupo sa paligid ng magkakahiwalay habang nakatingin sa malayo para mabantayan kung may paparating ba na mga kalaban. Makalipas ang mahigit kalahating oras ay naihanda na nila Magnus at Maris ang kanin, noodles at sardinas, kaya tinawag na nila ang tatlo at nagsikain na. Habang kumakain ay dinig nila ang pagkakaingay ng mga nilalang na hindi nila malaman kung mga malalaking paniki ba o kung ano. Pero hindi nalalayo sa paniki ang tunog. Sabi naman ni Oliver, "Brittany, yan ba yung tunog ng mga gar na sinasabi mo?" "Oo, mukhang yan na nga sila." "Seryoso? Ganyan sila karami rito para mga paniki lang?" "Oo." Magnus, may strategy ka na ba kung paano tayo makakaligtas kung sobrang dami ng gar na sasalaki sa atin dito?" "Oo, Oliver, may naisip na ako."
Habang hindi pa sobrang dami ng mga gar sa paligid, ay lalabanan muna natin sila hanggang sa kaya natin. Tapos magpausok tayo ng kahit 2 smoke grenade sa paligid natin para hindi tayo masyadong ma-expose habang naghihintay tayo na dumami pa sila. At kapag masyado na silang marami, ay saka ko papasabugin ang compressed radiation grenade para sabay-sabay silang malulusaw. Pero kailangan siguraduhin natin na marami muna ang mga gar na nasa paligid natin bago ko pasabugin ang compressed radiation para hindi masayang. Okay, sige, copy that, Magnus. Sagot pa ni Oliver habang ipinagpapatuloy ang pagkain at nakatingin pa rin sa unahan. Makalipas ang ilang minuto ay tapos na silang kumain. Sabi ni Carlo, "Maglalatag ba tayo ng matutulugan?" Sabi naman ni Brittany, "Bakit? Umaasa ka ba na makakatulog tayo ng maayos ngayon? Siguro naman may nakakita na sa atin na kahit isang gar na dumaan-daan sa itaas." "So hindi tayo matutulog?" "Matutulog, pero after na nating labanan ang mga darating na gar." Okay, sige, tama ka naman." Sagot ni Carlo at sumandal na lang sa isang bato katabi ng kanyang asawa at sinusubukang umidlip. Samantala, sa bahagi naman ni Isabel na kasalukuyang nasa ika-7 dimensyon, ang dimensyon ng disyerto ng mga bulkan. Kasalukuyan niyang pinagmamasdan sa salaming tubig ang ginagawa ni Althea habang naroon nakakulong sa isang malawak na silid. Kahit ikinulong si Althea, ay binibigyan naman siya ng pagkain, tubig, prutas at malinis na damit. Gusto ni Isabel na maging maayos at komportable ang kalagayan nito para maging maayos rin ang development ng sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Naglagay din siya ng 2 kuting na maaaring paglibangan ng dilag sa loob ng silid para maituon nito ang isipan sa ibang bagay maliban sa pag-iyak araw-araw. Habang kasalukuyang nalilibang sa pagmamasid si Isabel kay Althea, ay may kumatok sa pinto ng kanyang silid. "Mahal na Reyna, ako po ito, si Arkias." "Tuloy ka, Arkias. Anong pakay mo?" "Mahal na Reyna, nasa loob na ng unang dimensyon ang grupo ni na Magnus. 5 silang magkakasamang pumasok. Kasama rin nila ang inang babaylan at 2 aswang na hindi ko matukoy ang eksaktong lahi." "Mabuti kung ganun. Sabihan mo ang lahat na magbantay. Hanggat maaari ay mapaslang na ng maaga ang grupong iyon bago pa makarating rito at siguraduhin makukuha nyo ang mga dala nila, pati na si Magnus ng buhay. Iyon lang naman ang kailangan ko." "Opo, mahal na Reyna, masusunod po." Sagot ng isang matandang salamangkero na si Arkias, na siya ring tagapamahala ng villa na tinitira ni Isabel sa loob ng ika-7 dimensyon. Makalipas kumain ang hapunan ng grupo nila Magnus, ay nagpasya na muna silang magpahinga at hinihintay ang inaasahan nilang pagsalakay ng mga aswang nagar. Hanggang sa sumapit ang 9:00 ng gabi, nakatulog na sina Magnus, Maris at Oliver. Samantala ang mag-asawang Carlo at Brittany naman ay aktibo pa rin ang pakikiramdam sa paligid. Nagsalita si Carlo. "Mahal, sa tingin ko walang sasalakay sa gabing ito. Kasi kung meron, dapat kanina pa. Ilang oras na magmula noong dumilim. Pero wala naman tayong namataang mga gar na dumapo o dumaan malapit sa atin. Huwag muna tayong magpakakampante, mahal. Magpuyat na tayo hanggang 12:00. Saka natin gisingin sina Magnus para sila naman ang magbantay. Kahit pa naging permanenteng hayop na ang mga gar, ay may natitira pa rin silang utak ng pagiging tao. Nakakapag-isip ng paraan kung paano sumalakay ng tahimik. Iyon ang hindi natin bibigyan ng pagkakataon na mangyari." "Okay, sabi mo eh. Kaso inaantok na rin ako." "Tiisin mo lang muna, mahal.
3 oras na lang din naman at makakatulog na tayo pareho. Okay, wika ni Carlo at tumayo. Naglakad-lakad sa may harapan lang din mismo. Naisipan niyang dumampot ng isang pirasong bato na kasing laki ng kanyang kamao. Tapos ibinato niya ng buong lakas papalayo. Nang bigla siyang nagulat noong may pumalahaw sa unahan na parang pato na sinakal. Brittany, narito na sila! Nakadistansya lang at nag-aabang na makatulog tayo. Paghandain mo na sila, Magnus! Agad namang nilapitan ni Brittany sina Maris, Magnus at Oliver sa katinapi. Guys, gising na! Narito na ang mga kalaban natin! Agad namang bumangon ang tatlo at lumapit sa kinatatayuan ni Carlo. Sabi pa ni Magnus, wala naman na, tahimik nga oh. Sigurado kayo may nakita kayong aswang rito? Oo Magnus, may pumiyok sa unahan nung magpukul ako ng isang bato. Lumapit si Magnus sa kanyang bag at kinuha ang isang flare gun. Saka ipinaputok sa ere sa unahang direksyon na sinabi ni Carlo na may pumiyok na nilalang. Laking gulat nila noong makita ang hindi bababa sa 30 mga gar na nakapayuko ang mga ulo sa unahan at nagmamanman sa kanila. Nang may isang babae ang tumayo mula roon, nakilala naman iyon ni Brittany dahil sa kulay ng buhok noon na kulay pula. Garela, ikaw yan? Sabi naman ng babae, ang traidor sa lahi ng mga Kudrawan, ang bunsong anak ng mga Carlos. Mga alagad, sige na, simulan nyo na ang inyong paghahapunan. Dinner is ready. Sigaw ni Garela. Sabi naman ni Magnus, Brittany, tropa mo? Pinsan, sagot naman ng dalaga. Agad na silang nagsihanda dahil nakita nilang nagsiliparan na paitaas ang napakaraming mga garuda na mga aswang. Muling kumuha si Magnus ng 4 na bala ng flare at ipinaputok sa ere sa 4 na kanto ng kanilang kinaroroonan para maging maliwanag ang paligid at nakikita nila ang mga kalaban. Sabi naman ni Oliver, ayun, tamang-tama, nakacharge na ako ng aking enerhiya. Oras na ng kasiyahan. Wika noon at inilagay na sa likuran ang itak na nasa kaluban at ang lagayan ng kanyang mga palaso, saka pumwesto sa likurang direksyon. Sumunod naman roon sina Oliver at Maris, pero magkakahiwalay na sila. Umangin lang malakas ang mag-asawang Carlo at Brittany. Pareho namang napalingon sa kanila sina Magnus at Oliver. Nakakapanginig ng laman naman kayo umangil. Pwede bang next time hinaan nyo lang? Sabi naman ni Carlo. Ay, sorry. Ginagawa namin ang malakas sa pag-angil para ipaalam sa mga kalaban kung gaano kami kalakas. Sa ganoong paraan ay magkakaroon sila ng pagdadalawang isip sa laban dahil natatakot na sila. Sabi naman muli ni Oliver. Oo nga pati kami natakot na rin. Guys, focus na kayo sa mga gar. Nasa itaas na natin sila. Wika pa ni Maris. Ilang saglit pa ay papabulusok na nga sa kanila ang napakaraming mga gar. Pinagpapana naman ni Oliver ang iba. Si Magnus naman ay iyong kanyang crossbow muna ang ginamit na panira. Tapos kapag malapit na masyado at hindi na siya makakapagkarga ng palaso, ay binabanatan niya na ng kaliwang kamao na nakasuot ng magnetic gloves. Sina Carlo at Brittany naman ay pareho na nagpalit ng anyo bilang mga aswang at sinalubong na rin ang hindi mabilang na mga aswang nagar na sumasalakay sa kanila. Pinagsasaka lang nila ang mga gar sa leeg, hinahatak ang pakpak. Minsan ay pinibigtas ang ulo mula sa katawan, kaya nagtatalsikan ang dugo ng mga iyon. Halos mapapikit ang mga nilalang nagar kapag umaangin lang malakas si Carlo. Noong makalagpas si Brittany sa ilang mga aswang na sumalakay sa kanya, ay itinuloy niya ang pagtakbo patungo sa unahan upang harapin ang pinsan niyang si Garela na isa ring Kudrawan.
Nagpalit na rin iyon ng anyo bilang isang halimaw na aswang at sinalubong si Brittany. May isa pang lalaki ang lumabas at pinagtulungan si Brittany. Isang napakalakas na kalmot ang ginawa ni Brittany, pero nagulat siya noong may sumalag ng kamay niya. Kaya nagawa siyang sipain ng straight ni Garela. Nagpagulong-gulong sa lupa si Brittany. Nalingunan naman iyon ni Carlo. Kaya patakbo na rin iyong sumalakay sa kinaroroonan ng kanyang asawa. Ayos ka lang, mahal? Hindi, Carlo. Magiging ayos lang ako kapag naihiwalay ko na ang ulo nitong magaling kong pinsan sa kanyang balikat. Promise ha, tuparin mo yan. Ako na ang bahala sa lalaking kasama niya. Wika naman ni Carlo at mabilis tumalo ng mataas at tinungo naman ang kinaroroonan noong lalaking aswang. Gusto mo makialam sa away ng mga babae ha? Dito ka sa akin. Humanap ka ng kapareho mong lalaki. Wika pa ni Carlo at galit na kumalmot mula sa balikat noong lalaking aswang hanggang sa gilid sa kaliwang bahagi. Napalian sa sobrang sakit ang lalaking aswang, kaya ipinagpatuloy pa ni Carlo ang mabangis na pagsalakay. Muling tumalon si Carlo sabay bitaw ng pangmalakasang round kick at nasampal noon ng malakas sa pisngi ang lalaking aswang at napahandusay sa lupa. Sinaksak iyon ni Carlo ng kanyang pinatulis na kamay sa tagiliran at nabutas iyon. Noong muling humarap ang lalaki, ay doon na kinapitan ni Carlo ang ulo noon at buong puwersang binunot papahiwalay sa katawan. Napasigaw naman ang babaeng si Garela sa nakita. Gumer! Pero habang nakanganga iyon sa pagsigaw, ay buong puwersang isinaksak naman ni Brittany ang pinatulisan niyang kamay sa dibdib noong babae at hinugot ang puso papalabas. Napatitig pa ang babaeng iyon sa kamay ni Brittany habang hawak-hawak ang kanyang puso na pumipintig-pintig pa hanggang sa tuluyan ng humandusay sa lupa. Sa bahagi naman ni Maris ay inilatag niya pahaba ang folding na pana na dala ni Magnus at pinagpapana niya ang mga gar na nasa itaas na nanatili at nag-aabang ng pagkakataon na sumalakay. Si Magnus naman ay patuloy sa pagtaga sa mga lumalapit na mga gar sa kanilang paligid. Pero imbis na mabawasan ay tila mas lalo pang dumarami ang mga iyon. Kaya sabi sa kanya ni Oliver, Magnus, ako na rito. Gawin mo na ang plano mo. Tumango si Magnus at umatras, saka kinuha na ang kanyang bag na may smoke grenade. Mas lalo pang dumoble ang dami ng mga gar na nagsidatingan. Sabi ni Carlo, Magnus, yung plano mo. Sa tingin ko, ito na ang oras para gawin yun. Oo, ito na. Wika ni Magnus at naghagis ng smoke grenade sa magkabilang bahagi. Inabutan niya rin ang mask sina Oliver at Maris. Ilang saglit pa ay nabalot na ng usok ang kanilang kinaroroonan. Patuloy pa rin sa paglapit ang napakaraming mga gar. Noong napapalibutan na sila, ay pinatago ni Magnus ang mga kasama sa ilalim na bahagi noong malaking bato. Sa kanya inihagis ang 2 compressed radiation grenade sa magkabilang bahagi. Doon na nagsimulang maghiyawan ang napakaraming mga gar at unti-unti silang natutunaw. Maging ang mga nasa itaas na lumilipad ay parang mga lamok na isa-isang bumubulusok pa ibaba habang nalulusaw ang laman at mga pakpak. Ilang saglit pa ay nawala na ang liwanag na nagmumula sa radiation grenade. Hindi pa namatay ang mga gar. Kailangan natin silang tapusin bago pa sila makapagpagaling. Wika ni Magnus, kaya muli silang kumalat at isa-isang pinagsasaksak sa ulo ang mga gar na humihinga pa na nasa paligid. Makalipas ang kalahating oras ng pagsiguro na patay na ang lahat ng gar sa paligid, ay tumahimik na nga ang buong kapaligiran. Sabi naman ni Brittany, kailangan na nating umalis dito. Mabango para sa mga sigbin ang amoy ng mga patay na mga aswang. Kaya tiyak, dudumugin ng napakaraming mga sigbin ang lugar na ito para manginain. Kaya tara na, umalis na tayo agad.
Wika ni Brittany. Agad na silang nagligpit lahat. Pinagbubunot na rin nila ang mga palaso na nakatarak sa mga gar sa paligid para muli pang magamit ang mga hindi pa nababali. Noong makapagligpit na ay agad na nilang nilisan ang lugar. Sabi naman ni Magnus, "Kailangan lang natin makalayo sa lugar na iyon. Pero kailangan na rin natin kaagad makahanap ng mapagpapahingahan. Wala pang tulog sina Carlo at Brittany. Baka manghina sila ng sobra kung maglalakbay pa tayo ng matagal." Sabi naman ni Brittany, "Tama ka Magnus, pero kaya pa naman namin maglakad ng kahit 2 oras. Pilitin lang muna natin na makaalis tayo sa bahaging ito. Saka tayo humanap ng ligtas na lugar na pwede nating pagpahingahan lahat." "Okay sige, ganoon na nga ang gagawin natin. Kaya nyo pa naman ng 2 oras eh." Makalipas ang mahigit 2 oras ay wala na sila sa bahaging mabato. Nakapasok na sila sa bahaging may makakapal na uli na mga puno. Hanggang sa may makitang puno si Magnus at matalahib ang paligid noon. "Pwede na siguro tayo rito, Carlo. Malalaki ang ugat para may kanya-kanya tayong kwarto oh. Tamang-tama, 2 puno ang magkatabi at hindi tayo makikita mula sa malayo." "Okay sige, dito na tayo Magnus." Pagsang-ayon pa ni Carlo at agad na silang naglinis ng ibabang bahagi noong puno at doon naglatag ng kanilang maliliit na tolda na kanilang pangsapin sa lupa. "Bukas na tayo mag-almusal. 12:00 pa lang naman ang madaling araw ngayon. Matulog na lang muna kayo, Carlo at Brittany. Iidlip-idlip lang din muna kami. Kahit papaano, mukhang ligtas naman ang kinaroroonan natin. Kaya pwede pa kami makaidlip." Sabi naman ni Maris, "Kayo na lang ang matulog. Ayos na ako sa tulog ko kanina, hindi na ako inaantok. Magsusulat na lang ako sa aking libreta." "Okay sige, ikaw bahala." Sagot ni Magnus at kanya-kanya na nga silang pwesto at muling nagpahinga. Habang si Maris naman ang nakikiramdam sa paligid kung may mga kalaban o nilalang pa ba na mapapadaan. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 214. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.